po sa umagang ito. Pag-pray natin ang preaching. Sa lahat, ipag-pray natin ang ating sarili. Nakausapin tayo ng Panginoon through the Word of God. At magkaroon tayo ng mag-response tayo sa salita ng Diyos. Amen? At ipanalangin din natin ang siyempre yung weather, huwag pong umulan. And pinag-pray po natin ito. Ako pininiwala ng bawat isa sa inyo ay nag-pray. Amen? E mag-pray natin hanggang mamayang hapon ay huwag pong umulan. Amen? Pagkatapos na lang natin. Okay, so tayo po dumako sa Panginoon sa panalangin individually. Tayo po'y tumayong lahat, tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po Panginoon na bawat bahagi ng aming pananampahan po sa inyo, Diyos. Bless rin Panginoon ang pag-awit ng mga kabataan. Ito po siya aming tinataas. Tawad po sa inyong pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Tawagin po natin ang mga kids. Pwede na po umupo. Boss, urong kayo rin, boss. Amen. Lahat tayo mga kamay. Come on, sing. Nine. One. Ang pag-ibig ng Diyos nasa aking buhay. Si Jesus niyang anak sa binay binigay. Natalo siya sa krus, buhay ko'y tinubos. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Purihin ka, O Diyos naming Ama, ang pag-ibig mo'y laging kagalakan. Halina kayo, tayo'y mag-awitan, ang pag-ibig mo'y ating papurihan. Ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay palakas. Si Jesus niyang anak, ako ay niligtas. Sala ko'y inalis, buhay ko'y inilis. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Purihin ka, O Diyos naming Ama, ang pag-ibig mo'y laging dararahan. Halina kayo, tayo'y mag-awitan, ang Panginoon ay ating papurihan. Ang pag-ibig
Amen. Amen. Praise the Lord. Ay ka, yung panlagay ko dito natin yun, ha? Okay, so salamat po. Nagkakatono na sila, no? Amen. Tumatama na. Nagkakasundo na sila. Okay, so salamat sa Panginoon na dito po sa simbahan ay tinuturuan din natin ng mga bata na sila ay makapaglingkod sa Panginoon. At ngayong tapos na yung ating anniversary, siguro panahon na ulit, no, mga frontliners, para maghanap ng mga tuturuan ulit ng mga bata. Amen? Kasi sabi ng Panginoon suffer little children to come unto me and forbid them not. Sabi ng Panginoon, huwag silang pipigilan na lumapit sa akin. Sinabi niya yun doon sa mga disciples na nakukulitan sa mga bata. Ay dapat tayo, talagang makukulit naman talaga yan. Pero magandang pagkakataon yan para sila ay mataniman ng salita ng Diyos. Amen? So, mga frontliners, hanap na ulit ng mga batang matuturuan. Yan ang ating buhay habang tayo nabubuhay. Amen? To preach the gospel, to share the gospel to every creature. Sa bata, sa matanda, sa young people, sa bawat pamilya ay ma-share natin yan, mga kapatid. Magkaroon ka naman ng awa sa mga mahal mo sa buhay. Ikaw, safe ka na. Ikaw, ligtas ka na. Pero, yung pamilya mo, hindi pa. Yung kapatid mo, hindi pa. Yung kaibigan mo, hindi pa. Anong gagawin mo? Share them the gospel. Pastor, hindi ko pa kaya mag-share talaga. Invite them to church. Amen? Para sila ay makapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoon. Well, ngayong umaga, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat pinagkalooban tayo ng Panginoon ng bisita. Amen? At nasa ating kalagitnaan, galing po sa area ng Takungan, tama? Nasa atin si Nicole Toledo. 1L, single L talaga yon. Hindi siya double L. Kasi sa amin ay Toledo, pero sa Bicol. Hindi naman kayo Bicolano. Toledo ka nga. Si Nicole Toledo. Nicole, tayo ka nga, Nicole. Yan, church, nandito ang ating bisita ngayon, kasama natin. At galing sa area ng Takungan nila, Sis Crislin, ni Unayka. Tayo po tumayong lahat. Welcome po natin siya. Ganun din ang bawat isa sa atin. At umalis kayo sa upuan nyo, ha. Umikot kayo, makipagkamay sa mga kapatiran at komite. Huwag ipagdamot ang inyong ngiti, ha. Hindi lang sa crush kayo umingiti ng maayos. Okay, ikot, makipagkamay, makipag-usap. Maganda nga tanungin kung anong pangalan. Okay? Yan. Pagkatapos, sabihin niyo, bumalik ka mamayang hapon, ha? Sabihan mo. Sige, sabihan mo, balik ka mamayang hapon, ha? Kaya huwag ka na umuwi. Sabihan mo, huwag ka na umuwi. Diretso ka na hanggang hapon. Sabihan mo. Hanapin niyo, dapat sabihan na huwag ka umuwi. Okay, awitin natin. Welcome to CBBC Residency. Welcome to CBBC. Bago natin mapakinggan ang inihanda ng choir, maging ang special number. Okay, awitin po natin ang Wonderful Grace of Jesus sa Tagalog. Sa Tagalog po, Wonderful Grace of Jesus, ang dakilang biyaya ni Jesus. Song number 59 sa Tagalog. Song number 59 sa Tagalog.
Awitin po natin ang first and last stanza. First and last stanza. Ang dakilang biyaya ni Jesus. Okay, awitin po natin ang first and last stanza. Okay, ang dakilang. On the first stanza now, sing. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa akin. Ang pinag-aming kailang bigay sa akin. Pasa ito'y ibig, di kami umaya, dahil sa eager to serve you. Nilig ko po, magilang Diyos na maging influensya po sila sa mga bago naming mga kasama, Panginoon, mga pagiran. Higit sa lahat, ikaw po ang sa aming mapitin ang kaluwalhatian, Panginoon. Muli, ihanda niyo po ang aming puso sa pakikinig ninyong salita sa pamagitan ng mga awiting ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Please take your seats. Pakinggan po natin ang awit ng Father.
Akapela kayo, akapela. Bye.
why we must give our life? Because people need the Lord. Amen? Kung walang hahayo, walang pupunta sa kanila, hindi nila makikilala ang Panginoon. Kaya, ito po ay panawagan sa atin bilang mga mananampalataya to go and preach the gospel because people need the Lord. Hindi tayo kailangan ng Diyos, sa totoo lang, pero kailangan natin ng Diyos. Hindi tayo kailangan ng Diyos, pero kailangan natin ng Diyos. At mas lalo yung mga unbeliever, kailangan nila ang Diyos. Tayo po ito ngayong lahat at buksan po natin ang Biblia. Amen? At tayo po, ang ating pag-uusapan is the fruit of salvation. Gawin natin personal in my life. Amen? The fruit of salvation in my life. Ngayon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 7. Still our text, Matthew chapter 7 verse 20. Matthew chapter 7 and verse 20. Nandiyan po kayo? Say amen. Okay, basahin po natin verse 20. Ready, go. Napakahaba, no? Basahin nga po ng mga young people. Basahin po ng mga adult. Wherefore, by their fruits you shall know them. Recite. Wherefore, by their fruits you shall know them. We or ye? Ye. One more time. Ready, go. Wherefore, by their fruits ye shall know them. Sabi ko, recite. Huwag titingin sa Bible. Ready? Ready, recite. Wherefore, by their fruits ye shall know them. Napakadali lang. Amen? So, kaya nga kung ano yung nagiging bunga ng buhay mo, yun ka. Amen? Doon ka makikilala. At kung palalawakin pa natin yan mga kapatid, tayo po ang gawain natin ay magbunga. In fact, tayo po ay inordain ng Panginoon, tayo tinawag ng Panginoon to bring forth fruit. At alam niyo po, sa nadadala natin sa Panginoon, sa mga nagiging bunga natin, sabi ng Bible, doon din tayo nakikilala. Kaya nga, anong ibig sabihin nun? Ang design ng Diyos, yung bunga mo, ikaw ang mag-aalaga. Amen? Alagaan mo sila, maging example ka sa kanila kung ano ang buhay mo bilang sa Kristiyano, yung dapat yung makikita nila. Parang kung minsan sa mga anak natin, di ba? Yung anak natin, sino ang napuputukan? Sino ang nasisisi? Kapag yung anak mo ay gumawa ng kalokohan sa labas, manang-mana talaga si tatay. Diba? Manang-mana talaga. Oh. Yung mga magulang kasi bunga natin yun eh. Galing sa atin yun. Ganon din bilang mga mananampalataya. Amen? Pero, yun ay dahil nga, ang design ng Diyos, kapag bunga mo yan, alagaan mo yan, maging example ka sa kanila. Pero sometimes, or many times, may mga mananampalataya na kuminsan, ikaw ngayon nakapagdala sa kanila, pero hindi naman ikaw yung nag-alaga. Amen? Kaya nga, but this time, tingnan po natin, yung nais ng Panginoon, a life change, so new direction. A new direction. Kumusta na yung nagiging bunga ng buhay mo bilang isang Kristiyano? May bagong direksyon na ba? O andun ka pa rin sa dati mong direksyon? Pag tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pong binasa, Panginoon, at muli, Banal na Espiritu, ikaw magpaunawa sa amin. Tulungan niyo rin po ako bilang inyong lingkod na ipangaral po ang inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's take our seats. Always remember that fruit follows root. So Jesus thought that surest way to know if someone truly belongs to Him is by the fruit they bear. Kaya nga, salamat sa Panginoon, yung unang lesson natin, i-change heart.
And a changed heart always results in a changed life. Amen? A changed heart always results in a changed life. Tandaan natin, nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ibig sabihin, nabago nga yung puso mo. Kasi dati, ang puso mo ay ang kaligtasan ay sa pamagitan ng relihiyon, sa pamagitan ng pagpapakamabait, sa pamagitan ng pag-aayuno, sa pamagitan ng 7 sakramento. Pero salamat, nung narinig mo ang Ebanghelyo ng Panginoon, nabago yung puso mo. Nabago yung kaisipan mo. Na ang puso mo ngayon, ang kaligtasan, ay hindi sa mga bagay na yun, kundi ang kaligtasan walang iba, kundi sa ating Panginoong Kristo. Amen? In Acts chapter 4 and verse 12, sabi ng Bible, Acts chapter 4 and verse 12, wala nang sino man sa silong ng langit na sumat natin ikaligtas. O, sabi po dyan, neither is there salvation in any other, for there is none other name, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At sino po yan mga kapatid? Jesus Christ. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi ang Panginoong Kristo. Kaya nga, ang pagpunta sa langit ay hindi sa pagpapakamabait, hindi sa pagpasok sa relihiyon, hindi sa pag-alit sa simbahan, kundi sa pananampalataya lamang sa ginawa ni Kristo na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating kasalanan. Amen? At salamat sa Panginoon that salvation is not invisible. Hindi po invisible ang kaligtasan natin. Though the new birth is eternal, but its evidence is outward. Yung habits, yung priorities, yung conduct natin, yung choices natin, nagbabago yan. Hello? Are you saved? Amen. Kung ikaw ay ligtas, and you are claiming that you are believers of Christ, then dapat mayroong pagbabago sa ating buhay, sa ating choices, sa ating habits, sa ating priorities, at sa ating conduct. Meron na bang nagbago sa mga choices mo? May nagbago na ba? O ang choice mo pa rin ay worldly choices? Hindi sa kalooban ng Diyos. Yung habits mo. Pag sinabing habit, ano ba yung habit? Yun yung mga pandak. Ay, COVID pala yun. yung mga pang-araw-araw mong gawain. Sugarol ka pa rin ba? Habit mo na ba? Yung habit mo na dati na magsugal, yun pa rin ba ngayon? Yung habit mo dati na makipag-textmate hanggang hating gabi, yun pa rin ba yung habit mo ngayon? Nalalaglag na yung cellphone sa mukha mo. May tataka na nga ditong Nokia. Kasi order sa Shopee. Ang order mo, Nokia, dumating Nokia. Nalalaglag na sa mukha mo. Yan pa rin yung habit mo. Aba, ay dapat nababago na yan. Dapat natututo ka na rin magbasa ng Bible. Hello? Hanggang ngayon, pocketbook pa rin ang binabasa mo. Gusto ka mo ba yun ngayon? Ha? Wala nang pocketbook? Kailan ka tumigil? Isang araw? O meron pa rin ata ngayon, nire-rentahan yun o. Meron pa, sa Wattpad na, matindi talaga yun ha. Nasa cellphone na rin. At ang hindi po suggestion ko, huwag ka magbasa ng Bible sa cellphone. Kasi kapag nagbabasa ka ng Bible sa cellphone, kung sino-sino yung nagte-text sa'yo. Imbis na ang Panginoon lang kausap, tandaan po natin, pag sinabing Bible, Biblios, ito po ay dapat libro. Amen? Hindi naman libro ang Bible, ang tablet at saka cellphone. Dito pwede mong isulat yung outline mo, pwede mong isulat yung mga reminders. Pero ang babasahin mo yung libro, hindi yan nalolobat. Amen? O hindi ka pa nagbabasa hanggang ngayon? Are you saved? Eh, Pasko, cellphone lang talaga, wala pa ako nabibiling Bible. O sige, pagtsagaan mo yan, pero kailangan mag-spiritual ka dyan. Dahil pag hindi ka spiritual, sa cellphone ka nagbabasa ng Bible, I'm telling you, ilang minuto ka lang, wala ka na sa binabasa mo.
Nandun ka na sa mga notifications. Nandun ka na sa Gmail. Nandun ka na sa... Amen? Eh yun na nga yung habit mo nung bago ka masave. Pagkatapos nagbabasa pa rin ng Bible sa cellphone. Eh di ano mangyayari nga? Eh di matitempt ka nga na pumunta sa messenger mo. Amen? Oh, tapos magpa-practice ka dapat ng kanta mo, nayaya ka pa ng tropa mo. Buti sana kung soul winning. Hello? Tara, soul winning tayo. Dapat ganyan kayo nagkakayayaan, soul winning. Yung mga young, lalo kayo mga young people, ang dami ng mga young people, oh. Gasino lang kayo ay magsunduan, pagkatapos, oh, soul winning tayo dito. Para maging example naman kayo sa mga young people sa lugar na ito. Kalimitan ng mga young people, makikita mo na lang nakayuko, nag-cellphone, o kaya kung saan-saan sila, anong ginagawa nila, eh maganda na makita nila kayo mga young people, mga new generation ngayon, ay nagsusoul winning. Anong habit mo pa rin? Mag-soul winning ka, kapatid. Magbahagi ka ng gospel, hindi yung pag may kasama ka lang. May nababago na ba sa iyong habit? Hello? Sa iyong priorities, priority mo pa rin, yung sarili mo pa rin. Eh, anak ka na ng Diyos. Mas priority mo pa rin yung ibang bagay kaysa sa mga bagay na makalangit. Bago matulog, nagpipray ka rin ba? Pagkagising mo, nagpipray ka ba? Hindi mo bago gumising, ha? Pagkagising mo, nagpipray ka ba? At least ba nakakapagbasa ka ng Bible mo? O kaya, isite mo man lang yung memory verse mo, yung na-bless ka sa preaching, sa verse, yung narinig ko sa preaching mo, buksan mo ulit, kahit man lang, yun na yung devotion mo. Anong pinaprioritize natin? Pag-ising natin, cellphone. Ang layo na nakapa mo. Hinahanap mo yung cellphone mo kasi baka may nag-text na. Amen? Priorities. Oh, usapang pera. Anong priority natin? Pina-prioritize mo ba talaga yung commitment mo? Pina-prioritize mo ba talaga ang gawain ng Diyos? Pina-prioritize mo ba talaga yung pagpunta mo sa church? Kung pina-prioritize mo ang gawain ng Panginoon, ibig sabihin, sa buong isang linggo, naghahanda ka na para sa susunod na linggo. Para sa pagpunta mo sa church. Dapat naghahanda ka na ng pang-offering mo. Dapat naghahanda ka na ng pang-commitment mo. Pag dumarating yung blessing, dapat nakatabi na yung pledge mo, yung commitment mo sa Panginoon. No. Kasi nga, ang priority mo na ngayon ay gawain ng Diyos. No. Good job. New direction. Yung conduct mo, sa bahay niyo, nagmumura ka pa rin ba? Narinig ka pa rin ba nagmumura sa bahay niyo? Pag ikaw ay malungkot, ganun pa rin ba ang kandang mo? Ang kandang mo, nagdadabog ka. Naglalaslas ka ba pag ikaw ay malungkot? Pag ikaw ay problemado? Ang may Kristo sa puso, sabi ng Bible, Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God. Through our Lord Jesus Christ, you have peace. Kahit man gaano man kalaki ang problema niyan, kahit gaano man karami yung problema mo, or marahil personal problem or family problem, but because you are saved, you have Christ in your heart. Sabi ng Bible, we have peace with God. Meron kayong kapayapaan. Kumusta yung conduct mo? No. Kapag ikaw ay inuutusan ng magulang mo, kumusta yung conduct mo? More. No, no. More? Nagrereklamo? More? Reklamador ka pa rin ba? Ako na naman. Bakit? Kapag tuwing kakain kayo, hindi ka ba pinapakain? Di ba ikaw lagi? Umaga ikaw, tanghali kakain ka pa rin, gabi kakain ka pa rin. Ngayon paghuhugasin ka na ng plato, ako na naman. No, good job.
Kapag kakain, unang-una ka sa lamesa. Pagkatapos, nakakuha ka ng agad ng isang ulam, tinakpan mo na ng kanin ka agad. Nangyayari pa ba yun? Huh? Unang-una, pero pagdating ng hugasin, aba, ay wala na. Gusto yung handa mo. O, pag umuwi kayo sa tahanan niyo, nagbe-bless pa ba kayo sa magulang niyo? Ha? Nagbe-bless pa ba? Nagkikiss ka pa ba? Hello, young people. Hindi ka kumikiss sa magulang mo, kanino mo gustong kumiss? Ma! Nag-I love you ba sa magulang mo? Yan na! Kung totoo, Yan na! hindi ka makapag-I love you sa magulang mo, kanino mo gusto mag-I love you? Kung sikandak mo, nagbago ka, Kristiyano ka na, alam ka na sa pamilya niyo na ikaw ay ligtas, at sinasabi natin meron tayong Kristo, at sinasabi natin nakikinig tayo ng Word of God sa church, tinuturuan kami ng aming pastor ng salita ng Diyos, pero yung conduct natin hindi pa rin nagbabago. Right, come on! Great job! Hello? Great score! Dapat may pagbabago mga kapatid. Yan po ang bunga ng ating kaligtasan. Hindi po tayo naliligtas dahil nagbago tayo. Hello? Hindi ka pupunta sa langit kasi nagbago ka sa buhay mo ha. Maging maliwanag sa ito. Kaya ka naligtas, hindi dahil sa mabait ka. Hindi dahil sa matulungin ka. Hindi dahil sa matalino ka. Hindi dahil sa mabait ka. Kaya ka naligtas dahil kay Kristo. Amen? Ngayon ikaw ay ligtas, dapat ang bunga ng kaligtasan na yan, yung pagbabago sa buhay. Dapat nababago yung ating buhay, yung ating choices, habits, priorities, and conduct. Amen. Tandaan natin, naligtas tayo because of the grace of God. Titus chapter 2, verses 11 to 12, sabi diyan, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tingnan niyo po ang sabi ni Titus. Dapat tayo bilang mga ligtas, dapat nakikita yan ng mga tao. Appeared unto all men. Hello? Appear. Ano ba sinabi? Pag sinabing appear, ano ba sa Tagalog yung appear? Ha? Alam niyo ba na ang ibon ay may kamay? May kamay? Alam niyo yan? Ha? Hindi niyo alam. Parang panahon 1980s. Parang kasabayan niyo ni Karen Carpenters. Anong taon mo ba si Karen Carpenters? 19... Hindi niyo alam yun? Walang mahilig dito sa kay Karen Carpenters? Hindi niyo alam na ang ibon ay may kamay. Kasi pinatunayan niyo yung kanta nila. Why do birds suddenly appear? Ay, huwag niyo kakantahin yun. Joke lang yun, ha? Ang sabi dyan, dapat yung ating kaligtasan ay nag-a-appear. Dapat nakikita. Hello? Ang ibig sabihin, may bunga. May bunga dapat yung ating kaligtasan. At alam niyo po ba yun? Denying ungodliness. Alam mo ang pag-iinom ng alak ungodly. Alam mo yung paninigarilyo ungodly. Yung pagsisinungaling mo, napakasinungaling. That's right, come on! At kung minsan tayo ikamatay na natin magsinungaling, huwag lang tayo mahuli. Ungodly yan. Come on! Dapat meron kang kapangyarihan to deny ungodliness. Hello? Come on! Denying ungodliness and worldly lust. Worldly lust, mga pita ng laman or mga desire na pang sa mundo lang. Alam mo ba na pwedeng nandito ka sa church pero ang desire mo mga mundo? Kaya gusto mong umawit sa choir para sumikat ka. Kaya gusto mong tumugtog ng piano, ng gitara, ng mga instruments para ikaw ay palakpakan. Worldly lusts. Kaya gusto mo rin dito mag-preach, gusto mo rin maging pastor,
Kahit na babae ka, kasi gusto mo maging magaling ka. Come on. Worthless. Gusto mong sumikap. Hello? Denying ungodliness and worthless. Gusto niyo po bang sumikap? Maging sikat na boxer, ano pa? Maging sikat na karatista, ano pa? Maging sikat na artista. Ha? Worthless. Sabi ng Bible, we should live soberly. Soberly. Ibig sabihin, maingat. Kasi Kristiyano ka na eh. Anak ka na ng Diyos. Ingatan mo yung patutuo mo. Amen? Umaawit ka dito sa choir. Nag-a-usher ka. Ikaw ay may dala-dalang Bible. Pag linggo ng umaga, pumupunta ka sa church. Yung hapon, hindi pa. Siguro mamaya pupunta ka na rin. Come on. Nakikita ka ng mga tao. Amen. Pagkas hindi mo iniingatan yung iyong testimony. Naikwento ko dun sa men's fellowship yung testimony ng mga taga-Layhay. May anak sinundo ng isang taga-MCGI na nakapantalon at hindi naman backless. May damit naman nakapantalon, nakachinelas. At sabi ng isang magulang, bakit po yung nanundo doon sa kabila? Sinundo yung mga bata, nakachinelas lang. Ba't kayo nakapalda, tapos may dala pa kayong Bible? Amen? Magandang patutuo yun mga kapatid, may impact yun. Right. Kaya nakikita niyo yung kahalagahan kung bakit dapat maayos ang pananamit natin. Amen? Kahit magsusundo ka, kahit pa tag-ulan, magsusundo ka, kailangan maayos pa rin yung kasuotan. Kasi nakikita tayo ng mga tao. Amen? We should live soberly, righteously. Hanggat maaari talaga ay mamuhay tayo ng tama. Hindi dahil para maligtas, kundi dahil ikaw ay ligtas. Are you saved? Kasi kaya po tama. Hindi dahil nagtatago kay pastor, kay mga ganito. Alam nyo, hindi talaga ang ating motive ay para makita ng mga tao. Hindi yung pinaka-motive natin. Blessing na lang yun na nakikita tayo ng mga tao at natutuwa sila. Ang motive natin, kaya natin gagawin ko, ang motive natin is obedience. Dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Kung di ba ano sabi ng Bible, 1 Corinthians 14:40? Let all things be done decently and in order. Pag sinabing decente, yan ay kagalang-galang, maayos. Paano naging decente? Yung pantalon mo nasa loob at yung brief nasa labas. Paano magiging decente? Tingnan, yung butas-butas yung ano mo, yung mga suot mo. Lalo pa ikaw babae. Ba't maging decente yung butas-butas yung binti mo? Ay, pala yun. Ay, kaya mahalaga nagpapalda ng mahaba. Amen? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kaysa magdulot ka pa ng kasalanan sa iba, itago mo na lang yan. Amen? Pastor, bakit naman sila magkakasala? Ay, siyempre, ang mga lalaki, may pagnanasa. Amen? Kasalanan yun. Pangalawa, may panlalait. Ang dami mong pekla. Sabihin mo na lang, ang dami mong bariya. Ay, dinanlait pa yung tao, ay dinagkasala din. Di ba? O, ang na maganda. Kaya na tayo nag-aayos din, mga babae. Maganda, nabili rin kayo ng mga yung medyas ng langita, ano tawag doon? Ano ko sa langit, yung nasusunan. Stocking! Yan, bilhin kayo ng ganyan. Walang masamang mag-ayos para sa Panginoon. Amen? Wag lang yung mga hikaw na hanggang tuhod. Walang masamang mag-ayos para sa Panginoon. Hello? Righteously and godly in this present world. In this present world. Nakikita mo sa sanlibutan ngayon mga kapatid. Mag-aaral kasi para magkapera. Mag-aaral kasi para makakain. Yun lang ang kaisipan. Pagkatapos magkatrabaho, magkapera, makakain, anong kasunod na? Patay na. Gusto ba natin kung gano'n lang? Tayo ng mga anak ng Diyos, ang plano sa atin ng Diyos, gamitin niya.
Totoo, nag-aaral ka, magkakatrabaho ka, at totoo, magkakapera ka naman talaga. Pero kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Ang purpose ay ng Diyos, hindi lamang mag-aaral, magtrabaho, at magkapera, kundi maglingkod sa Diyos. May mga trabaho naman yung iba dito. Pero nakapaglingkod sila sa Panginoon. Galing mo sa trabaho, pupunta sa practice. So, wala man lang merienda. Kahit man lang kape. Diba? Diba, choir members? Di magdala kayo. No, pero bakit? Kasi masaya kang naglilingkod eh. Hindi bayaran yan. Yan yung mga naglilingkod sa Diyos, hindi bayaran. Pero yung mga performer, hindi mo magpe-perform yun ng walang bayad. Kaya magpa-practice ng matindihan kasi sayang ibabayad sa kanila. Pero tayo, kaya tayo nagpa-practice ng maigi dahil God deserves the best. Kaya dapat sa practice din hindi kayo naglalaro. Maging warning yun sa inyo mga choir members. Kapag practice na maglalaro. Dahil ang pag-practice, worship mo rin yan sa Panginoon. Nagpa-practice ka palang nag-worship ka na sa Panginoon. Kapatid, number 1, salvation redirects the path of life. Salvation redirects the path of life. Ang totoong na-convert, mga kapatid, ay yung buong buhay mo, sa totoo lang talaga, ay may bago ng direksyon. Hindi man lang hindi man tayo kuminsan makasunod. Pero alam mo na may bago ng direksyon yung buhay mo. Unang-una, alam mo na ikaw ay papuntang langit. Amen? Hello? Are you saved? Yes! Saan ka patungo ikay namatay? Dati saan? Sa impyerno. So, nung ikaw ay naligtas, alam mo na nabago na yung curse ng buhay mo. Nabago na yung direksyon ng buhay mo. Amen? Nang kaluluwa mo dati papuntang impyerno, pero ngayon ikaw ay patungo ng langit. Alam mo yan sa sarili mo. Pero yung iba, kung minsan hindi natin nasusunod, pero alam mo na iba na yung direksyon mo, hindi ka na dyan. Hindi na yan yung gawain mo, hindi na ganyan ang pananalita ko. Amen? Hindi na ganyan ang choices mo. Because salvation redirects the path of life. Ano sabi ng Bible sa Proverbs chapter 4 and verse 18? But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Kaya nakakalungkot kung ang buhay mo pa rin ngayon ay madilim. Wala tayong problema sa kulay ng balat ng tao. Pero at gaano ka mang kaputi. Pero ang tanong, ikaw ba ay maliwanag ba ang buhay mo? Ang buhay mo ba ay merong liwanag na galing kay Kristo? Ang daanan mo ba ay may liwanag o hanggang ngayon nasa kadiliman pa rin? Kasi walang salita ng Diyos. The Word of God, sabi ng Bible, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya kapatid, kung ikaw ay, kung ang buhay mo ay alam mo na na-redirect na ng Panginoon, dapat ang iyong nilalakaran na ay meron ng ilaw. Amen? The path of the just is as the shining light. Yung daanan ng isang ligtas ay merong patutunguhan kasi may ilaw. Hindi ka mahuhulog sa bangin. Bakit maraming nahuhulog sa bangin? Kasi walang liwanag ng salita ng Diyos. Amen? Sinabihan ng huwag magsuot ng ganyan, yung pa rin ang sinusuot. Kaya maraming naririnig. Sinabi na huwag kasama, hindi mo dapat sinasamahan yung mga ganyang uri ng tao. Sinamahan mo pa rin kami na papahamak ang buhay. Narinig mo na sa preaching with the Word of God na dapat hindi na ganyan, dapat hindi ka na pumupunta dyan, dapat hindi na yun ang ginagawa mo, hindi ka pa rin nakinig, kaya napapahamak ang buhay. Romans chapter 6 and verse 4, kaya sa mga taong nanampalataya sa Panginoon at sumunod sa tubig ng bautismo, ano sabi ng Bible? Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Kaya ka sumunod sa tubig ng bautismo sapagkat nais mo nang sumunod sa yapak ng Panginoon.
Ano sabi ng Bible? That like as Christ was raised up from the dead, even so we also should walk in newness of life. Ito na yung kalooban ng Diyos sa iyo, newness of life. Hindi ka lang basta nakapakinig ng gospel, tinanggap mo nga eh, nanampalataya ka nga eh. Alam mo nga na sa langit ka na pupunta pag ikaw ay namatay. Alam mo, ikaw ay pupunta sa kasalan. Eh, alam mo dapat ang ginagawa mo. Alam mo dapat ang preparasyon mo. Amen? Alam mo, ikaw ay pupunta sa swimming. Alam mo, ikaw ay pupunta sa lugar na ito. Dapat may mga preparasyon ka. Alam mo yung ginagawa mo. Alam mo, papunta ka sa langit eh. Amen? Ano sabi ng Bible? Seek those things which are above and not the things on the earth. The new walk is not just about avoiding sin. No. The new walk, the new direction is not just about avoiding sin. It's a daily, purposeful walk in newness. Dapat talaga nakikita, dapat iba na yung paglakad mo, kapatid. Panibagong lakad na yan. Hindi mo sinabing, kung tuwid ka dati maglakad, ngayon dapat bakang na. Hindi. No? Dati bakang tayo sa kasalanan. Hello? Pero ngayon, ikaw ay tinuwid na ng Panginoon. We are justified by faith. Amen? Salvation redirects the path of life. Amen? And ang bunga niyan, mga kapatid, number 2, ang bunga niyan ay visible and practical. Remember John the Baptist, challenge niya yung mga sumunod sa Panginoon. Sa Matthew chapter 3 and verse 8, challenge niya yung mga religious leaders, yung mga unbeliever na tumanggap sa Panginoon, na nampalataya sa Panginoon. Ano sabi niya? To bring forth fruits meet for repentance. In other words, huwag mo lang i-claim yung repentance. Ako nag-repent na ako. Nanampalataya na ako sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag mong i-claim lang. Don't just claim it, live it. Amen? Live it. Ipamuhay mo na ikaw nga ay mayroong repentant heart. Ipamuhay mo na ikaw nga ay bago ng nilalang. James chapter 2 and verse 17, the Bible says, even so faith, if it had not works, it's dead, being alone. Kung ikaw man ay ligtas, ikaw man ay mananampalataya, ikaw ay may pananampalataya, pero kung walang pagbabago sa buhay mo, walang impluensya, hindi ka makakapag-impluensya sa iba. Bakit may sumasama sa iyong iba? Papunta sa church, na-impluensyahan. Bakit? Kasi yung buhay mo, may impluensya sa mabuti. Amen? Ano kaya kung nag-invite sa'yo ni Cole ay naka-all black, tapos ang daming tato, pagkatapos nag-liberilyo. Doon, sama ka na. Saglit lang naman. Sasama ka ba? Amen? Pero alam nila na idadala mo sila sa tama. No, don't just claim repentance, live it. Kung pananampalataya mo ay wala kang nakikita sa buhay mo, ay sasabihin niya ng iba, patay. Sasabihin niya ng iba, Kristiyano ka ba talaga? Pero mga kapatid, hindi po ibig sabihin nito ay unsaved ka ha. Yung sinabing faith without works is dead, hindi po yan patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Yan ay patungkol sa patutuo mo bilang Kristiyano. Sinasabi mo na ikaw yung mananampalataya, alam mo naman talaga, saved ka talaga, alam mo 100% sure na pag ikaw ay namatay, alam mo sa langit ka pupunta. Ibig sabihin, ligtas ka nga. Pero, bakit patay? Kasi nga, hindi nakikita sa buhay mo na ikaw ay ligtas. Hindi niya binuksan yung mga electric fan. Mga linsana. Dalawa, ang totoong kaligtasan, nagpuproduce ng mabuting gawa. Amen? Faith that saves will produce works not for salvation, but from salvation. God's people will live
differently from the world. 1 John chapter 2 and verse 6, He that saith he abideth in him, ought himself also so to walk, even as he walked. Kung paano lumakad ang ating Panginoon, dapat yun din yung pinagsisikhayan natin. Gayahin natin kung paano siya lumakad. Kaya sabi ng Apostle Paul, for to me to live is Christ. Pag sinabing to live is Christ, ang buhay dito ng Panginoon, siya ay nangaral ng salita ng Diyos, siya ay nagpunta sa bahay ni Zaccheo, at si Zaccheo ay naligtas. Sa madaling sabi, ang Panginoon ay naparito to seek and to save that which was lost. Dapat ang buhay din natin, mga kapatid, ay meron ding maliligtas dahil sa buhay mo at sa buhay ko. Dapat magamit ka rin ng Panginoon. Hindi pa ako marunong mag-share ng gospel, at least nadala mo siya sa simbahan upang sharean sila ng gospel. Pero huwag ka manatiling hindi marunong mag-share ng gospel. Mag-aral ka rin mag-share ng gospel. Amen? Sapagkat ang fruit, ang bunga ng kaligtasan is visible and practical. Kaya nga iniligtas ng Panginoon para ikaw din ay gamitin ng Diyos para maligtas din yung iba. Hindi ka lang iniligtas ng Panginoon para i-comfort ka na, okay, huwag ka na matakot sa kamatayan kasi alam mo na pag namatay ka, sa langit ka na pupunta, pangako ko yan. So huwag ka na maging emosyonal na sa langit ka pupunta, don't worry, huwag kang matakot sa kamatayan. Hindi ho yung gano'n na kinocomfort ka lang niya, kaya kanya iniligtas. Yes, it's a grace na tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, wala tayong ako sa impyerno. Pero anong purpose kung bakit kayo iniligtas ng Panginoon habang nandito ka pa sa lupa? Ibahagi mo yan sa iba. Ibahagi mo sa iba. Amen? Ikaw saved ka. Amen? Saan ka nakatira? Kumusta yung mga kasama mo sa bahay? Na-invite mo na ba sa church? Kabigyan mo na ba ng simpleng babasahin ng salita ng Diyos na naglalaman ng gospel? Yung magulang mo, naaawa ka ba? Ikaw sure ka na nasa langit ka pupunta eh. Pero yung magulang mo hindi pa saved. Hindi mo sinesyaran. Hindi mo binabahaginan. Life change affects every area. Not just behavior, but purpose. A life change affects every area. Not just behavior, but purpose. Salvation doesn't just change what we do. It changes why we live. Dapat alam mo na rin yung purpose ng buhay mo. It's the why. Hindi ka na lang nakatigil doon sa, hindi, basta ako kakain, matutulog, magigising, mag-aaral, magtatrabaho. Dapat alam mo kung bakit ka nabubuhay. Naligtas ka. Bakit ako iniligtas ng Panginoon? Nagpunta ka sa church. Ba't ako nagpunta sa church? Nagpabaptize ka. Bakit ako nagpabaptize? It's a why. Bakit? Amen? You know what? 2 Corinthians chapter 5 verse 15, and that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Ano sabi ng Biblia? Si Kristo ay namatay para sa atin, para tayo ay mabuhay. Pero hindi mabuhay para sa ating sarili, kundi mabuhay tayo sa kung sinong namatay para sa iyo at para sa akin. Amen? Namatay si Jesus Christ, right? Para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ngayong buhay mo ngayon, hindi ka na dapat nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka para sa namatay, para sa iyong kasalanan at nabuhay na maghuli. Sino po yun? Si Jesus Christ. Mabuhay ka para kay Kristo. Apostle Paul. Ano sabi ni Apostle Paul? Lord, what wilt thou have me to do? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo, Panginoon? No? From persecutor to be a preacher to preacher. From self-righteous. Remember that Apostle Paul is a Pharisee. Sa ulo niya ang mga batas. Alam niya ang Word of God. He is a Pharisee. Matalino. Siya ay nag-aral at the feet of Gamaliel. Siya ay matalinong tao. Siya ay may alam. He is a stock of Israel. So from self-righteous to humble servant. Kung babasahin niyo Acts chapter 9, from breathing out of threatenings
to proclaiming Christ boldly. Dati siya yung namuusig sa mga nangangaral kay Kristo. Pero ngayon, siya na yung nangangaral boldly patungkol kay Kristo. So may pagbabago. Kaya nga, ang totoong kaligtasan, mga kapatid, ang totoong, kung sabi mo ikaw ay naligtas, may bunga yan. May bunga yan. Hindi mo pwedeng walang bunga ang isang naligtas. Amen? A ship changing course, no? A massive ship, ang isang sasakyan, isang bangka, once na yan ay ginalaw na ang timon. Amen? Kung yan ay steady ang lakad, ang andar niyan. Pero kapag nabago na yung timon, amen, papunta doon sa kaliwa, magbabago yan ng takbo, ng patutunguhan. Nabago na yung timon natin. Amen? Hindi na tayo papuntang impyerno, papuntang langit ka na. Are you saved? Eh, dapat mga kapatid, may bagong direksyon ang tanong, are you headed in a new direction? No? Kaya tanong, yung pag-attend mo ba ngayon sa church ay ngayon lang o pasimula pa lang ngayon? Kung alam mo ligtas ka, bago ng direksyon ng buhay mo, every Sunday, nasaan ka na? Dapat ikaw ay nasa simbahan. Yung Bible mo, binabasa mo ba? O may Bible ka na ba? Kung wala pa, panalangin mo magawa ka ng sarili mong Bible. King James Bible. Hindi po yung Bible na Tagalog. Hindi po yung galing sa generica, sa pharmacy. Hindi yung King James Bible. Dahil yung ibang salin, iniligaw ka sa pananampalataya. Mapag-uusapan natin sa mga darating na panahon. Why King James Bible? Bakit ba yun ang ginagamit natin? Maganda makadalo ka rin sa mga Bible conferences. Kaya nga, kung totoong ikaw ay nagbago na, no? Ay makikita yan on how you live, what you value, and what you pursue. I-compare mo doon sa bago ka maligtas. Ang tanong, yung lakad mo ba ay nabago na? Are your values aligned with Christ? Nakikita na ba ng iba yung diferensya sa buhay mo? May nababago na ba? May nakikita na ba yung ibang diferensya na nabago sa buhay mo? O wala pa rin? If your direction hasn't changed, maybe, baka nga hindi pa nababago yung puso mo. Baka lang. Hindi ko ginajudge. Baka nga hindi ka pa totoong ligtas, ha? Baka lang naman. Kasi totoong ligtas, alam mo yun. Ikaw mismo nakakaalam niyan. At alam mo rin na mali yung ginagawa mo. At alam mo rin na dapat may bago ng patutunguhan, may bagong direksyonan ang buhay mo. Alam mo yan. Amen? Ayun sabi ng Panginoon, "Herein is my Father glorified that you bear much fruit, so shall you be my disciples." John chapter 15, in verse 18. Dapat makita yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Dapat may pagyayabang muna isang araw, I am not who I was because Christ lives in me. Katulad ni Apostle Paul, ano sabi ni Apostle Paul? Galatians 5:20. Tapos na po tayo. Ano sabi ni Apostle Paul sa Galatians 5:20? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya kinakanta natin yan eh. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yung buhay mo, kaya hindi na ikaw yung naipagyayabang mo na o nasasabi mo na sa iba na
hindi na ako ito. Because Christ lives in me. In the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. The fruit of salvation in my life, a new direction. Amen? A new direction. Tayo po ito ngayon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa answered prayer. Na kung saan, Panginoon, na hindi niyo po pinaulan habang kami po, Panginoon, ay nananambahan. Dalangin po namin, Panginoon, mamayang hapon at 3 o'clock ay huwag mo ulit po ulanin, Panginoon. At kami, O Diyos, ay muli magsasama-sama upang tayo pa isang bayan sa Spirit Katotohanan. Makapakinig ng mga testimonies ng mga kapatiran, kung paano po sila ninyo pinagpapala, paano po kayo gumagawa sa kanilang buhay. Magkaroon din ng fellowship ang bawat kapatiran, Panginoon. Hindi lamang kami pagkagaling sa church, diretso na uwi, kundi magkaroon pa kami ng fellowship, ang nagkakilang-kilang na. At hindi sa lahat ng palakasan kung paano makapaglilingkod po sa inyo. Muli, salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Bless niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaralan mamaya, ang aming preaching, Panginoon, about the life of Enoch. Hindi, Panginoon, ito po ang aming tinataas. Ang lahat po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog po ang awiting paanyaya, kung namusap sa iyong Panginoon, with the preaching of the word, why not come to this altar and talk it out with God? Marahil, alam mo sa buhay mo, alam mo save ka, alam mo na bang ligtas ka. Pero alam mo na meron ka rin ginagawa na hindi ayon sa lakad ng isang Kristiyano. Why not come to this altar? Huwag kang magmatigas. Huwag tayong ma-pride sa Panginoon. Just kneel down. Bata ka pa naman, makakaluhod ka pa naman. Yung matatanda na mo, unawaan natin, hindi sila makakaluhod. Pero ikaw, bata ka pa naman. Why not kneel down and pray? You know what? Prayer is humility. And all the people said, Amen. Let's take your seats. At ngayong umaga, igapan po natin ang ating offering. At let's be reminded of our commitments and pledges for our anniversary last May. Sa mga hindi pa nakatapos sa commitment, ay remind ko po kayo sa pagkatid ng commitment ko sa Panginoon. Amen? And ganoon din, let's be reminded of our ministry involvement conference is coming June 12. Ano po? Sa GC natin, meron tayong mga pag-uusap. Amen? Pinamaganda, magdala ng kanyang pagkain kung hindi kayo magbabayad ng 75 pesos a meal doon sa San Pedro. Meron po doon Taning Paris. Nung kami mga Bible student, doon kami nabubuhay. Nung nag-aaral kami doon sa San Pedro, Laguna, sa Bible College, doon kami sa Parisan, 35 pesos. Okay, so tawagin natin ang ating usher for our offering this morning.
ng Diyos.